Um, Buksan po muna natin yung ating Biblia sa Exodus 23 verse 20 po. Exodus 20 verse. Sabi po dito, Exodus 23 verse 20. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. But if thou wilt indeed obey his voice, and do all that I speak, then will I be an enemy unto thy enemies, an adversary to thy adversaries. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na muli ang bawat isa ay dinako po ninyo sa munting dako na ito, na iyong lugar na itinalaga, O Father God, upang kami ay magsama-sama na magpuri at magpasalamat sa iyo, Father God, at makarinig ng iyong mga banal na salita. O Ama, sa oras po nito at humihingi ako ng pagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa anumang mga bagay na aking mga naisip na hindi po tama, aking mga nagawang hindi tama, O Father God, ang aking mga naging nasambit o mga naikilo sa mga nakaraang araw, O Father God, ay patuloy na ibinababa ko ito at hiningi ko ng kapatawaran, O Father God, at upang maging worthy, O Ama, ako sa iyong pagpapahayag ng iyong banal na salita. Gamitin niyo lamang po ang munting laman na ito na daluyan ng iyong mga banal na salita. Itikim niyo po, O Father God, ang bibig na ito sa mga anumang bagay na mga mali. Bagkus ay buksan po ninyo, O Father God, ito sa mga mabubuting bagay at gawin niyo lamang po ng daluyan ng iyong mga banal na salita ang bibig na ito, Ama. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy na ihandahin niyo po ang aking mga kapatid sa pakikinig ng inyong mga banal na salita. Ihandahin niyo po ang aming mga pakinig, higit sa lahat ang aming mga puso sa pagtanggap ng inyong mga banal na salita. Ganun po, Ama, ang mga nakakarinig at nakahukap sa internet, kung paano po ninyo, Ama, ipinapahayag ang inyong banal na salita. Alam po namin walang mga hadlang na anumang magagawa ang kalaban, sapagkat alam namin patuloy na kayo ay mananagumpay, O Father God. Maraming pong salamat. Selyuhan po ninyo ang bawat dako ng bahay-sambahang ito at patuloy na paikutan ng inyong mga anghel, O Father God, upang hindi po makagambala at makagawa ng anumang damage ang kalaban, hindi po makadistract ang gawa ng kalaban, O Father God, sa bawat isa sa amin. Tanggalin po ninyo, Ama, anumang gawa ng kaantukan, anumang mga dumadaan sa aming mga kaisipan, upang sa gayon ay patuloy na makapag-focus kami, O Father God, sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. Patuloy na tulungan niyo po kami maging malakas upang malabanan po namin lahat ng mga ito. Alam po namin, O Ama, may mga kapaguran ng mga katawan nito. Ngunit pag ang mga katawan nito ay aming inialay sa iyo, O Father God, you will renew our strength, O Father God, upang sa gayon, O Ama, ay maluwalhating makapasok at matanggap namin ang iyong mga banal na salita sa aming mga puso. Praise to you, Father God. Sa iyo lamang po namin inialay ang lahat. Lalong-lalo na, O Father God, ang munting aming binasa nito at ang munting mensahe na exhortation, O Father God, na inialay ko ito lahat sa iyo, Father God, na nawa ay hindi lang ito sa akin o kundi sa bawat isa sa amin, O Father God, na magkaroon ng encouragement at maging aral ito sa aming mga buhay, na ang aming mga tatanggapin na ito, Father God, ay may sa pamuhay namin, O Ama. Maraming pong salamat. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa mga nakaraang araw na ito at talagang super distract po talaga yung, siguro dahil nga November, marami nagbe-birthday at maraming mga nagiging hadlang maging sa trabaho. Pero dinadalangin ko sa Panginoon na pinakikinggan ko yung mga mensahe ng ating kapatid at dumako po tayo dun sa
Naka-inspired din po sa akin yung dalawang Friday na napapag-aralan po natin yung adoptions. Which is, alam ko, meron din siyang, unang Panginoon, meron din siyang relations with this pinahayag ng Panginoon. Ang dalawa kasi yung aking napakinggan, yung manifestation of the Holy Spirit tsaka yung isang message ng ating kapatid. Pero napunta po tayo dun sa, ito yung pinakalob ng Panginoon, yung the manifestation of the Holy Spirit. So sabi ko, may relation ito sa adoption, sabi ko. Bagamat I was inspired by kung paano tayo inuhubog ng Diyos dun sa pinag-aaralan natin sa adoptions, which is ito talaga yung process ng bawat genuine na Kristiyano. As sa mensahe ng ating propeta, there are so many bogus, sabi nga, may mga fake. And there is a true, genuine Christians also. Sa panahon natin kasi ngayon, maraming mga pretending true Christians, denominational Christians. Bakit natin nasasabing na pretending and the others are denominational Christians, na kung saan ay marami pong nagkalat na mga hindi ko masasabing nagpapanggap, kundi sa sarili nila, akala nila they are the true Christians. Pero hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Marami pong mga ganyan. Yun din ang tinutumbok ng ating kapatid na alam nila Christian sila, pero they don't know who they are. Hindi nila alam kung sino sila. Bagamat ang mga tunay na Kristiyano, by faith, ang mga denominations, alam nila ang position nila na, okay, kami yung mga true Christians. Pero, and yet, hindi nila alam sa sarili nila. And yung na mga genuine Christians naman, they know in themselves that they know God, pero hindi nila alam yung nagiging position nila dito sa sanlibutan nito, dahil hindi naman talaga sila para dito. Ang talagang position natin, ang true genuine Christians, while we are here in this earth, hindi tayo dapat nakikisang-ayon sa kung ano man yung nagiging progresyo ng sanlibutan na ito. Hindi tayo dapat nakikisang-ayon kung ano man yung mga nakikita natin, because these are not the true Christians. Sabi nga, mga true genuine Christian, they are old-fashioned nga, di ba? So, hindi mo makikita na makikisabayan, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Hindi mo makikita niya na nakikisabay sila kung anong magiging kasautan ngayon. So, we don't know our position in this earth, but we know our positions through, alam natin yung position natin sa Diyos kung nasaan tayo. So, i-differentiate natin kung sino yung mga genuine and yung mga pretending Christians. Pretending Christians, they are very showy. Alam natin kung paano sila ka-showy, no? Mahilig sila sa pag may mga nakakakita sa kanila, akala mo ang babait nila, akala mo yung they are truly holy, and yet hindi naman talaga nila kilala yung Diyos nila, dahil nga laging ang pretending Christians, gusto nila lang laging na-please yung mga nakakakita sa kanila, na kaya nga marami sa mga nakikita natin na Christians kami, pero yung mga ginagawa nila sa nakikita natin, hindi naman kaaya-aya sa Diyos. Which is the true genuine Christians, they are very simple, hindi mo kailangan maging showy. Napakasimple lamang nila. Makikita mo na, mga brothers and sisters, nandyan sila, itong mga to, wala kang makikitang kagaspangan, wala kang makikitang makapanilita sila, napaka-smooth. So ganun. Merong mga nagpapakitang mabuti daw sila, ay nagiging matulungin sila, pero sa nakikita lang ng mga ibang tao. Pero yung mga the genuine Christians, hindi nila kailangan maging showy magpakita pag sila'y tumutulong. Hanggat maaari nga, tinatago eh. Dahil merong isang nakakakita sa kanila. Ang gusto nilang malugod, yung Diyos. Hindi lang yung nakikita sa physical, kundi
Ang gusto nilang malugod, yung Diyos. Hindi natin kailangan maging showy na, ako nagbibigay ako, pinapakita mo kung saan ka naglalagay. Kunyari, may binibigay ka, naglalagay ka sa bag, pinapakita mo, dapat nandun yung mga tao, maglalagay ako. Hindi. Usually, ang ginagawa ng true Christians, tinatago nila yung pagtulong nila. Hanggat maaari, pag tinulong, hindi na pinapaalam kung kanino. Dahil hindi naman yun dahil tinulong, dahil kailangan ng kapatid, kundi yung iniaalay mo na sa Panginoon yun eh. Ganun tayo yung mga genuine Christians, no? Sa pagtulong, hindi natin kailangan na maging showy, may ipakita hangga't maaari nga sa atin na lang yan dahil dinasal ko na yan sa Panginoon at yun yung pinaka the best doon. Hindi kailanman nagiging showy ang isang ang genuine Christians. Isa pang pinakalaganap sa panahong ito, mahilig sila sa activities. Bakit kaya nangyayari yung mga bagay nito? Mahilig sila sa activities, entertainment, minsan sa kanilang mismo pulpito, sa kanilang mga platform, may mga sayawan, may mga presentation na more on entertainment, may mga sparkling light pa. So nakita ko na naman nga, pinost nila yung nakalagay dun sa, ngayon na naman, dun sa church na natin na Brother Ting, I love my pastor, nakalagay dun sa tabi ng tapos may mga presentation yung mga bata, tapos may mga umiilaw-ilaw na ganun. Baaring makita rin yun. Sabi ko, talagang nabubulagan talaga sila, sabi ko. Nalulugod kaya ang Diyos sa kanilang mga ginagawa na ito. So, they are really blind. Mahilig sila sa outdoor activities. Pero ano bang, marami tayong makikita, mga activities, may mga Valentine's activities, kung anong, lahat ng klaseng activities, nakikisama sila. Maging sa mga Christmas din, nakikisama sila. Pero, nalulugod ba ang Diyos sa mga bagay nito? Hindi. The true genuine Christians, they don't do this. They have only a few activities. Anong ginagawa nila? Yun lamang tanging napakahalaga ang pag-aalala sa ating Panginoon sa kanyang mga ginawa. Communion, yung pagpapaalala sa praising tulad ng nagawa natin, yung mga bagay na ganun. Hindi natin kailangan na magkaroon ng mga entertainment and presentations tapos yung mga awitin natin na tapos hindi nalulugod ang Diyos sa mga ganun. Alam ko merong mga in a simple way na purihin natin ang Diyos, mas malulugod siya sa mga bagay na ganun. Hindi natin kailangan magpakita sa mga tao na nagkakaroon tayo ng activities na ganito, nagpapasikatan. Hindi po kailangan ng mga ganun. Mahilig din sila sa pag-i-evangelize. Marami yan, nagkalat po yan. Ang i-evangelize kami. Pero aside from doon, may nadala silang mga supot. The true genuine Christians, hindi na ginagawa yung mga bagay nito. Dahil God will provide. Hindi mo kailangan maghingi ng tapos mag-i-encourage sa nasa daanan. Walang time makapakinig yung mga tao sa daanan. O nasa palengke, namamalengke yung mga tao. Hindi pwedeng mamamalengke yung tao, makikinig siya sa'yo doon hanggang Dahil yung tao na yun, pinunta niya doon, mamamalengke siya. So, mawawala talaga yung focus ng tao na makinig siya sa'yo. So, parang nangyayari na tinatapon mo lang yung salita ng Diyos. So, maraming mga bagay na gano'n na pinapahayo, tapos umihingi ng tulong doon sa Kung ikaw talaga ipinapahayo ng Diyos, hindi mo kailangan maghingi sapagkat ang Diyos ang magpo-provide sa'yo. The true genuine Christians, hindi po nila ginagawa yan. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? They manifest the Word of God and sila yung mismong mga letrang buhay na lumalakad sa libutan nito. Makita lang sa buhay ng isang tunay na Kristiyano, ang paglakad mo, ang minamanifest mo kung ano yung natanggap mo. Isa ka ng salita na nakikita ng mga Diyos. Nakikita ng mga tao. Na hindi mo kailangang magpakapagod ka, umpisahan natin sa pamilya natin, umpisahan natin sa ating mga sarili. Yan ang genuine Christians. Hindi natin kailangan gumawa ng paraan na umahayo tayo. Of course, they have purpose, kaya naghahayo sila ng ganun. Kailangan nila ng maraming membro. And for the genuine Christians, di nila kailangan ng nagmemembruhan dito, paramihan ng membro. No. Hanggat maaari, isinasala ang bawat isa sa atin dito. That's the true genuine Christians.
Marami pa tayong nakikita. Fake healings. Dahil sa mahilig sila sa activity, meron pa silang activities na healing mass. O meron tayong healing ministry. Pupunta yan, tapos merong magsasalita, merong magpapahiling na pastor. Hahawiin lang sila ng ganun, matutumba sila. Which is, sabi nila, tinumba sila. Nagpapatumba ba ang Espiritu ng Diyos? Hindi. Di ba dapat binabangon ka? Tapos, sinasabi nila, they were healed, they were possessed, they were healed, and yet hindi naman. So, meron bang parang mass healing ganon? Nung ang ating propeta nagpapagaling siya, hindi actually mass healing to, ini-individualize niya by the leading of the Holy Spirit. Tinatawag niya yung tao. Tinatawag niya yung mga congregation na alam nilang humihingi sila ng dinadalangin. Discern niya itong mga to. Maging nababanggit niya pa kung ano yung pangalan mo, kung saan ka nakalugar. Ganon ang leading. Hindi yung ahawin ka. Feeling mo, sinanibang ka na ng Espiritu o ikaw ay sumayo yung Espiritu ng Diyos. Hindi. So, the true healing of God, pag ikaw ay genuine Christians, nagkakaroon ka pala ng karamdaman, ipinanalangin sa Diyos. At mararamdaman mo na sarili mo na pinagaling ka na niya. Ganun tayo. Hindi tayo bagamat umihingi tayo ng prayers, bagamat pag tayo ay pag pinagsama-sama ang ating mga prayers, tinidinig ng Diyos yan. Pero bago pa man tayo humingi ng prayers din sa iba, alam natin na dinanalangin na natin sa Diyos. Support lang ang prayers ng mga bawat isa sa atin. Modernization. Kailan ba naging modern ang mga Kristiyano? Okay, we are being high-tech ngayon, pero hindi tayo nakikisabay dun sa maging sa ating mga sarili, naging modern na rin tayo. Hindi. Nagiging high-tech man tayo sa mga gamit na to, pero the way we worship God is more on the nasa tama lang, simple. Hindi mo kailangan magkaroon ng mga entertainment, hindi mo kailangan maging ang mga mananampalataya ay nasa modern status na rin. Hindi. Kailangan ng Diyos ay mas higit sa mas importante yung kung paano ka hinubog ng Diyos, kung paano mo tinanggap sa iyong puso. At pag tinanggap mo ito sa iyong puso, kusang ito lalabas sa iyong sarili. Hindi mo kailangan maging modern na napakahikaw mo, ang daming mga kulerete sa katawan mo, nakauso yung buhok mo sa napapanahon, pati yung lifestyle ninyo nakauso sa napapanahon. Hindi. At true genuine Christians, they are just living in a simple life. Dahil hindi naman talaga tayo dito. At ang pinakamalaga dito, the true genuine church, they know their God. Kilala nila yung kanilang Diyos. So ano nangyayari ngayon? Nakakalungkot. Ang daming mga so-called Christians and yet hindi nila kilala yung kanilang Diyos. Baptism pa lang, bagsak na sila. So sabi ko, nakakalungkot nga na merong mga sincere and yet wala sila sa tama. Ang tamang magiging paraan lang dyan ay humbleness. The true genuine Christians, they have this humbleness. Meron silang, they are always ready to accept correction. Pero yung mga, sa ngayon, yung mga modern, lagi ang gusto nilang mangyari, ang mag-fit sa kanila, yung faith nila, ang Diyos ang mag-fit sa kanila. Parang yung Diyos ang susunod sa kanila. Hindi, pwede naman na ganito eh. Makikita mo ang iksi ng mga buhok. Okay naman din to eh. Basta kami, nasa puso namin ganito. Kitang-kita sa mga sa physical na kaanyuhan mo, kung paano ka sumusunod sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Diyos, kung yan ay tunay na tinanggap mo, hindi mo kailangan makisang-ayon sa kung ano man ang nangyayari sa libutan na ito. Kung magiging modern ka rin, hindi. Kailangan mo lang maging simple. Habang tayo ay andito, sumusunod, mapag-manage natin kung ano yung pinagkakalam ng Diyos. Na hindi kailangan maging bossing, hindi kailangan maging showy ang isang Kristiyano kahit na meron siya.
Hindi kailangan maging boastful, hindi mayabang. Lahat makikita mo naman sa pagkilos pananalita. Kailangan nakikita yung manifestation sa bawat isa sa atin. And the true Christians, they always confess their sins or whatever they have done, and then lagi silang bumabalik sa Diyos. That we in Hebrew 3:1, nakasaad doon na Jesus Christ is our high priest. Jesus Christ is an intercessor for us upon our confessions. Before, dito ngayon pumapasok yung in relations with the adoptions. Before tayo mabautismuhan, narinig na natin yung mga banal na salita ng Diyos. At nung tinanggap natin ito, tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Siya yung ating mediator. And then, para mag-manifest sa iyo ang Holy Spirit, para mag-manifest sa iyo ang Holy Spirit, meron kang dapat gawin upang sa gayon mag-umpisa ang proseso sa iyong buhay, sa bawat isa sa atin. Since Jesus Christ is our intercession, siya ang ating tagapamagitan, kailangan tanggapin mo siya nang siya ang yung Diyos na tagapagligtas. Siya ang mamamagitan sa iyo sa ating Ama. Bago tayo mabautismuhan, tinanggap natin siya. Kailangan sabihin mo lahat. Hindi magmamanifest sa iyo ang Holy Spirit pag meron ka pang tinira. Kailangan kung ano man nagawa mong mali sa buhay, ikaw ay nakapatay, ikaw ay meron kang nadaya, meron kang mga pinag-utangan, meron kang kailangan i-clear mo lahat ng mga ito, i-confess mo lahat sa Diyos. Kasi kung nagpabautismo ka lang at hindi mo lahat i-confess sa Kanya, paano Kanya i-confess? Sabi ng ating Panginoon, you confess me before men, I'll confess you before my Father. Kitang-kita kasi dyan sa kalooban mo eh. Kung hindi mo ibinigay lahat, paano kayo i-confess ng ating Panginoon Jesucristo sa ating Ama? Na uncleared ka pa, hindi ka pa cleared. Meron pang mga mancha doon, no? meron pang hindi clear sa'yo. So, kaya merong mga, nakikita ko rin, sabi ko, may nagpaparibaptize, sabi ko, yung mga naparibaptize, naisip ko minsan na siguro meron pa silang incomplete pa yung kanilang confession. So nawa sa bawat isa sa atin, when we confess our sins, when we confess our old life, nawa ay ibinuhos natin lahat. Kasi yun pala ang magiging hadlang kung meron tayong mga tinira. O kumbaga, sumunod lang tayo o sumang-ayon lang tayo. So, walang mangyayari dun sa process. Hindi malayang dumaloy sa iyo ang Holy Spirit. So, kailangan, once we've done the baptism in the water, kaya nga merong ginagamit ang Diyos na inilid ka niya na tinanggal na ang yung mga kasalanan at tinapon na ito sa dagat ng pagkalimot. Kailangan i-confess natin lahat. Maging sa araw-araw ng ating pamumuhay, lagi natin kino-confess yung mga nagagawa nating mali. Lagi tayong, hanggat maaari, we should always be cleared. Every seconds, every minute, every hour of our life. Dahil anytime kung dumating ang ating Panginoon, clear tayo. Kailangan ganun mag-manifest yung Holy Spirit sa atin. We're still on process. Now, sabi ng ating propeta sa kanyang mensahe. Now remember, it isn't how much you cry, it isn't how much you repent, it isn't how loud you cry to God. It isn't how sincere you can be, it's how much faith that you have when you come to Him. He doesn't save you on that merits of your prayer. He doesn't save you upon the merits of your righteousness. He saves you upon merits of your faith. It's by faith you are saved and through grace. So, dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, He's our Lord and Savior, dapat talagang ito ay tumimo sa ating mga puso.
at tinanggal na natin yung ating mga lahat ng mga mali sa ating buhay. At dito ngayon, pagkabautismo natin at nai-confess natin lahat bilang isang mga tunay na Kristiyano, dito ngayon magmamanifest ang Holy Spirit. Meron pang baptism ng Holy Ghost. Sabi nga, pagkabautismo, hindi mo kagad matatanggapan. It's on process. Siguro dahil nawa, kung hindi ako nagkakamali, kaya hindi pa siguro kagad dumaloy sa iyan, meron pang manatira. Kaya kagad hindi sumayo ang Holy Spirit. Meron pa siguro mga natira. Pero mangyayari siguro o nawa kung bago yung bautismo mo at ibinigay mo na lahat at talagang by your faith na pinanindigan mo na wala na lahat ng mga ito at ibinigay mo na sa Diyos at idinalangin mo na ito, meaning instantly the Holy Spirit will be come to you at mag-uumpisa na ito sa process ng iyong buhay. Sabi nga, you confess me before men and I'll confess you before my Father. Isuko natin lahat sa ating Panginoon. While we are on process, wala tayong tinitira. Kung meron tayong mga nakaalitan, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, wag natin palipasin ng isang araw na meron tayong nagawa na hindi natin hihingi ng tawad, meron tayong nasabihan sa ating mga kapatid na hindi tayo humihingi ng sorry, meron tayong nagawa, nakaalitan, nakapagsabihan, maging sa trabaho, sa ating pamilya, wag natin palipasin ng isang araw na hindi natin ito nasa-settle. Let's always make ourselves clear. Upang sa gayon, laging malayang dumaloy ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. After baptism, we have the process of manifestations, the faith, that it should be, the Word of God should be in our heart. Kaya merong halo dun sa ating puso dahil dun mananahan yung Diyos. Dun mananahan yung Diyos, ang Holy Spirit, na kailangan panatiliin natin as much as possible. Huwag natin itong mapighati. At dahil yung salita ng Diyos ay nasa atin, bilang isang proseso, let's always be, the mind of Christ be in us. Kailangan, pag ang Holy Spirit ay nasa iyo, lagi ang kaisipan ni Kristo ay nasa iyo. Dahil pag ang kaisipan ni Kristo ay nasa iyo, hindi na dadaan yung mga anumang bagay at mag-i-stay pa dito at maglalaro pa. Hindi, dediretso na lang yung mga bagay na yan. Nai-ignore mo na lang yung mga bagay na hindi karapat-dapat na maglaro pa sa iyong kaisipan. Maging sa action natin, sa pananalita, in flesh, there should be a sacrifice. Kung wala tayong sakripisyo, hindi natin makakamtan yung pinakahangad natin. At this moment, ang bawat isa sa atin ay patuloy na nasa sacrifice. Dun sa adoption, alam ko ang unang Panginoon, ang word na adoption din, mag-fit ka dun sa lugar na pupuntahan mo. You will be parang nangyayari sa atin ngayon. Physically, tayo ay nagsasacrifice, nilalabanan natin yung gawa ng kalaban, as much as possible, di tayo nakakagawa ng mali sa ating mga physical na pangangatawan, hanggang marating natin yung makamtan natin na hindi mo maranasan na mamatay dito sa libutan na to. Maging fit yung katawan natin doon sa inihanda ng Diyos. In twinkling of an eye, you were converted. So ganun yun. Kaya nga meron nga sa atin dito, hindi mararanasan ang kamatayan. So ganun yun. Mag-fit yung flesh mo dun sa time na kukunin ka ng Diyos at in a twinkling of an eye, mag-change yung katawan mo. Ganun din naman din sa Espiritu, ang Espiritu ng bawat isa sa atin. If the Holy Spirit is in you, yung Espiritong nasa atin, kasi dati itong hindi holy, dati itong makasanlibutan eh. Pero dahil tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo at yung Espiritong nasa atin ay nag-change na to unti-unti spiritually. At if the Holy Spirit is in us, unti-unti itong nagmamanifest sa katawan natin. Dito na ngayon nakikita the true genuine Christians. And there should be a sacrifice. Wala pong easy dito. There should be a sacrifice. Ganun po magmamanifest
ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Napatuloy tayo ng sa sacrifice. Hanggat maaari, hindi tayo makakagawa, hindi tayo makakapanakit, hindi tayo hindi tayo magiging katitisuran. Ganun. Hanggang marating natin yung time na mararapture tayong lahat. Marating natin yung perfection na nire-required ng Diyos sa bawat isa sa atin. So this is how the Holy Spirit manifesting in us. Dapat makita lagi sa ating tunay na mga mananampalataya, the true genuine Christians, na patuloy na makikita sa atin na dumadalo yung Holy Spirit sa atin. Wag nating mapighati dahil napakahalaga nito, dahil sa paghihintay natin, in a twinkling of an eye, maaari na tayong umalis dito. Hindi natin alam bukas, kasama natin, bukas wala na pala. Na-experience na po natin yan. Kausap lang natin siya, nakahalubilo lang natin siya, the next day wala na siya. As much as possible, we always remind ourselves that we should be always clear every day, every seconds in our life, upang sa gayon maganap man yung sakdal na kalooban ng Diyos sa pagsugo sa ating Panginoong Kristo, ay handa tayo. Babasahin ko lang din po yung sinabi ng isang ating propeta. Dito sa message niya, nasa page 25 to, sabi niya, like I believe in the grace of God, I believe that there's going to be a church at the last days, a church without spot or wrinkle. And I believe that that's eternal, secure before God, that there's be a church, but now who's going to be in it? I don't know, sabi niya. I trust that I will be, and you will be. But I don't know that. I only live by faith, see? But I believe that there will be a church. It will be secured without spot or wrinkles. Who its member? Sabi niya, I don't know, sabi niya. But I believe according to Scripture, it's all those who are born again. Amen. So are we born again? Amen. Praise God. So the true genuine Christians, they are born again, and we are wala tayong lucky dito. We are blessed that we are in this church. As much as possible, hindi isa lang ang kikilos dito. Hindi lang ang pastor, hindi lang ibang manggagawa ang kikilos dito. Which we should act, all of us. Amen. As much as possible, we maintain the church without spot, without wrinkles. Amen. Lahat tayo. Amen. Hindi ito one-man show na ang pastor lang ang hangga't maaari gagawin niya, may present niya to ng without spot, without wrinkles. It should be us. Upang sa gayon, ang naimensahe ng ating kapatid na ito, which is true, there is one church na kukunin ng ating Panginoon Kristo. Tayo. Kasama tayo doon. Hindi pa natin alam kung sino yung mga nasa iba. Pero tayo mga nandito, we should maintain and we should be cooperate. We have to sacrifice that each and every one of us, we have to act, that we have to do something that hindi lang sa mga sarili natin, that we present ourselves without spot wrinkles, but as a whole, as a body, as in this church, as part of this church, kailangan magtulungan tayo sa bawat isa sa atin. And this is how the Holy Ghost comes to us. Nakikipagtulungan tayo, nakikiisa tayo. We are united. We have one baptism, one faith, and we have one God na kailangan nating i-maintain while we are waiting. There should be a sacrifice. Kailangan pagtiisan po natin, mga kapatid. At bilang pagtatapos po, dito sa, as a true Christians, Exodus 23:20, behold, I send an angel before thee, to keep thee in thy way, and to bring thee into thy place which I have prepared. A true genuine Christians, very dahil confident tayo na tutulungan tayo ng Diyos. Whenever we have, meron tayong mga lakad, meron tayong inaayos. Pag inialay na natin lahat ng ito, dinedicate mo sa Panginoon, may lalakarin po ako ng ganito, nawa kayo na pong mag-ayos ng lahat. Kaya nga sinasabi, send the angel before thee. A true genuine Christians, in every plan that we have, in every actions that we doing, lagi nating inialay sa Diyos,
At huwag tayong mag-alala. The angels is always there to protect us at gagamitin. Nagtataka na lang tayo bakit minsan kumikilos ang Diyos na hindi natin inaasahan. Hindi ba natin alam na andun na yung kanyang mga angel dahil dinalangin na natin nang lahat ay magiging smooth. So as a genuine Christian, nalalaman natin pag hindi ito kalooban ng Diyos. Merong mga balakid. Kaya as we, the genuine Christians, always seek and ask the Lord guidance whenever we have a plan in our life. Kung meron tayong mga bagay na ginagawa, lagi natin itong inialay at pinagpapa sa Diyos. Okay? Beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions for my name's sake. At true genuine Christians, hindi sumasalangsang sa Diyos. Hindi sumasalangsang sa kanyang mga banal na salita. We always hear the voice of God. We always follow Him. Hindi niya tayo sasantuhin. Hanggat maaari, wag nating mag-grave ang Holy Spirit. The true genuine Christians, they always do an actions with yung meron laging pagpapakumbaba, may laging smooth, laging may kahinaunan, at laging may pagpapasakop sa Diyos. Ganon tayo. At lagi tayong humbleness. If there is some corrections, accept it. Dahil kung hindi mo ito tatanggapin at magre-reject ito, kunyari narinig mo, this is a correction for you. Hindi mo matanggap ngayon, hayaan mo lang. Pero wag kang magagalit o darating yung time na maunawaan mo mga bagay nito. But we should always be ready in acceptance of these corrections in our life dahil dito tayo magkakaroon ng perfections. But if thou wilt indeed obey his voice and do all I speak, then I will be an enemy unto thy enemies, an adversary to thy adversaries. Tingnan nyo. Pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ang mga magiging kalaban natin ay hindi na natin kalaban, ang Diyos na magiging makakalaban nila. Kung sino man meron ng aapi sa atin, hayaan lang natin sila, ang Diyos nang magiging kalaban nila. Ganon ang genuine Christians. Kaya dito, if the Holy Spirit is in you, hindi mo kailangan maging hot-tempered. Hindi mo kailangang makipag-away. Hanggat maaari, ipagpasa Diyos mo, ibigay mo sa Panginoon. Ang Panginoon na magtatanggol sa atin. Laging ganun. Kaya nga, meron ako biglang na ano dito, sabi, love thy neighbors, mahalin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Kaaway mo siya. Siya ba kaaway mo physically or spiritually? Depende yun. Kasi, kung ikaw ay sinaktan niya physically, siyempre, magagalit ka. Pero kung hindi naman din talaga makakadamage ng sobra sa'yo, ipaubaya mo sa Diyos. At wag kang magtanim ng galit doon. Alam natin na yung nag-provoke sa kanya yung taong nandoon. Yung spiritong nandoon, yung spiritong nasa kanya, pero hindi yung mismo yung tao. So, lagi nating, may nakasakit man sa atin, lagi natin silang patawarin at upang sa gayon manatili sa atin yung, hindi man natin sila kapananampalataya, mahalin pa rin natin sila. Pero hindi dun sa mga bagay na hindi dapat. So, praise God. And bilang pagtatapos po, wag tayong mag-alala sa lahat ng mga bagay na mga taong nakakapanakit sa atin, nakakagawa ng masama sa atin. Idulog lang natin sila sa Diyos at ang Panginoon ang bahala sa kanila. At ang bawat isa sa atin ay panatiliin. Let's always be clear upang laging malayang dumaloy ang Espiritu ng Diyos sa atin. At along the process, we are fully adapted hanggang sa marating natin yung perfections at masama tayo dun sa rapture. And let the Holy Spirit flow to us freely every day. Freely. Let's always make ourselves cleared upang sa gayon ay hindi umalis ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Praise God, tayo pong lahat ay tumayo. Dito lamang po tayo dinala ng ating Diyos. Let's bow our head and let's pray.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat. Maraming pong salamat, O Ama. Ang salitang salamat, thank you, ay hindi po ito sapat, O Father God, sapagkat alam namin sa pagkuha mo sa amin, O Father God, sa pagtanggap mo sa amin, O Ama, at patuloy ng bawat isa sa amin ay nagpapakumbaba at laging humihingi ng kalinisan, O Father God. Patuloy na ang iyong mga banal na salita ay sumaamin, O Father God. No words can express how we thank you, O Father God. Dahil alam po namin na isa kami sa iyong mga pinili, isa kami sa mga magsasacrifice, O Father God, upang makamtan po namin na ang iyong nire-required sa bawat isa sa amin na perfection. Maraming pong salamat, O Ama. Patuloy na we are blessed, O Father God, na kaisa kami sa church na ito, O Father God, na iyong tinayo, O Ama. Patuloy ng bawat isa sa amin ay makiisa, makisama, at we have one faith, one baptism, and one God, O Father God, na maiposisyon ng bawat isa sa amin na hindi lamang po ang isang kumikilos, kundi bawat isa sa amin ay maipresent ang bawat isa sa amin ang aming mga sarili ng without spot, without wrinkles, upang sa gayon, O Ama, ay laging malaya ang banal na Espiritu na mag-lead sa bawat isa sa amin, O Father God, upang sa gayon ay marating po namin, O Ama, ang kasakdalan. Mahirap po, O Ama, alam po namin na mahirap, ngunit sa iyong pangunguna ang lahat, O Ama, ay gagaan. Sa iyong pangunguna, lahat ng aming kabigatan sa aming mga puso ay papapagaanin po ninyo, Ama. Maraming pong salamat, O Ama. Sa lahat ng aming mga pasan, sa aming mga balikat, ang lahat ng ito, Ama, ay papagaanin ninyo. Maraming pong salamat. Patuloy na ang inyong banal na Espiritu ay sumaamin, sumabawat sa aming lahat, O Father God, upang mapanatili po namin ng aming mga sarili ay maging banal, kalugod-lugod at kaaya-aya sa iyong harapan. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat sa lahat, O Father God, sa mga salitang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Patuloy na nililinis po ninyo ang aming mga dadaanan. At patuloy, O Father God, tinatanggal po ninyo, nagiging kalaban ninyo, Ama, ang nagiging nananakit sa amin, O Father God. Tunay nga, O Father God, na pinoprotektahan nyo ang bawat isa sa amin, O Father God. At patuloy nga, O Ama, na kinoconsume nyo kami, O Ama, upang sa gayon ay marating po namin ang kasakdalan na nire-required po ninyo sa bawat isa sa amin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We praise you. We glorify you, Father God. Lahat po ng papuri at pagsamba at pagdakila ay sa iyo lamang, O Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Praise God. God bless you, Brother Alex. Thank you for